This is it. Goodbye Hong Kong na talaga to. Medyo nagulat lang ako ng mga oras na to. Paano ba naman bigla-bigla akong pinababa ng amo ko ng May 15. Ang flight ko kasi ay May 16 ang gabi pa. So ayun, tambay ako sa airport ng mahigit 30 hours. Grabe ba, pagod na pagod yung katawang lupa ko. Kaya pala nagmamadali yung amo ko na pababain ako kasi padating na yung kapalit ko. Kaya eto, grabe yung pagka-Hagardo Versosa ko dito. Nagtrabaho pa kasi ako niyan bago niya ako pinalaya sa bahay niya. Sana lang talaga tumagal sa kanya yung magiging kapalit ko. Grabe ba, kung gaano kaganda yung Hong Kong, gano'n naman kasama yung ugali ng ibang amo. Well, ganun talaga, hindi lahat sinuswerte sa amo. Kaya kung natapat ka sa mabait na amo, pahalagahan mo sila at huwag mo silang aabusuhin. Anyways, papunta na nga pala ako ng mga oras na to sa airport. Ano ibiyang, mamimiss mo ba ang Hong Kong? Oo naman po, mamimiss ko ang Hong Kong. Kasi sobrang dami ko ding natutunan sa journey ko na to. At salamat doon sa mga taong nakasalamuha, nakilala at naging malapit sa puso ko dito sa Hong Kong. At salamat din doon sa mga taong naging takbuhan ko ng mga panahon na sobrang bigat at sama ng loob ko. Alam nyo na yun kung sino kayo. Ngoy-sai! So, andito na nga pala ako sa airport. At itong binubuhat ko ay nasa 32 kilos. Grabe ba? Sobrang pagod na ako ng mga oras na to. Paano ba naman ang layo ng pinagbabaan sa akin ng amo ko dun sa sakayan ng bus papunta dito sa airport. Hanggang sa huling araw ko sa kanya, pinahirapan pa din talaga ako ng bongga. So, anyways, andito na nga pala ako sa loob ng airport. And eto, umorder muna ako ng food kasi grabe na din yung gutom ko ng mga oras na to. And after ko kumain ito at nagpalit na din ako ng damit. Kasi sobrang lagkit na yung pakiramdam ko nun. Hindi man lang kasi ako nagkaroon ng chance makapaglinis bago umalis ng bahay. At eto, pinipilit ko na din matulog. Madaling araw na din kasi ng mga oras na to. So ayun, umaga na ulit at medyo nalalapit na tayo sa exciting part. Anyways, ito nga pala yung kabuuan ng Airport Terminal 1. Ang Hong Kong International Airport ay isa nga pala sa pinakamalinis at pinakamagandang airport dito sa Asia. Sana all nga ni. Anyways, umorder na nga pa ulit ako ng breakfast and lunch. Ang McDo kasi sa Hong Kong ay walang rice. Hindi po kasi kumakain ng rice ang mga Chekwa kaya favorite nila ang McDo. Anyways, so ito nga pala yung bathroom nila dito sa airport. Mabango, maaliwanas at sobrang linis. Pwede nang tulugan, kita naman sa floor kung gaano kakintab. So ito nga pala yung washing area. Sensor na din to and ito yung soap, ito yung water, and ito yung hand dryer. And even the paper towel is a sensor too. So tapat-tapat mo lang yung kamay mo and tada! So this is it, pansit. Papunta na ako sa counter para mag-check-in. And konting oras na lang ay makakasama ko na ulit ang aking pamilya. Bale, 2 hours nga lang pala yung biyahe from Hong Kong to Manila. At eto, nakapag-check-in na din ako. Medyo kinabahan ako dito ng very light. Paano ba naman sinabihan ako ng counter staff na baka bukas na lang ako makabiyahe? Kasi daw full na and parang na-standby ako. Kaya grabe talaga yung stress ko bago makauwi ng Pinas. But thanks God, eto at nakalusot ako. Salamat nga pala dun sa pamilya at mga kaibigan ko na nag-pray para sa maayos na pag-uwi ko. Ito nga palang airline na sinakyan ko ay Hong Kong Express. Medyo mahina nga lang yung AC dito pero goods na goods yung biyahe. So eto, ready to take off na kami. Sobrang mamimiss kita Hong Kong. Ang dami mo kasing pinarealize sa akin and ang dami ko ding natutunan sa'yo. Sa'yo ko na-realize na ang buhay abroad ay hindi madali. Kasi minsan ko na ding inakala na ang nagtatrabaho sa abroad ay mayaman, mapera, at hayahay lang sa buhay. Ay maling akala lang pala yun, ibiyang. Kasi ang mga nasa abroad, yung iba mayaman sa utang, yung iba mayaman sa stress, at yung iba mayaman sa resibo. Ang mga nasa abroad, sila talaga yung walang pera sa totoo lang. Kaya dun sa mga nagsasabi na nag-abroad lang, yumabang na, nag-abroad lang, naging madamot na, itry nyo pong ilagay yung sarili nyo or itry nyo mag-abroad para malaman nyo din yung hirap ng buhay dito kung paano. Eh, ba't parang masama ang loob mo, ibiyang? So, bibitinin ko na muna kayo and thank you for watching guys. Babush!